Sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Nagtataka po ba kayo dun sa mga kumakain ngayon, nagmimerienda, kung bakit madalas yung pagkabag ng tiyan? Madami pong reason. May mga pagkakataon hindi natin napapansin na yung pagkabag ng tiyan, kasalanan pala natin. May mga habits na pwedeng maging dahilan ng pagkabag ng tiyan. Unang-una, yung sobrang bilis kumain, nagmamadali. Yung bang pagkasubo, lunok ka agad. May mga ganyan eh. Tandaan natin, may proseso yung ating digestion. Di ba? Pag sinubo natin yung pagkain, ngunguyain. Yung pagnguya na yon, may magmimix na laway. Yun yung proseso. Yung pagnguya natin, marirelease yung laway. May enzyme, ptyalin enzyme, magmimix sa pagkain para dun sa initial digestion. Pero habang ngumunguya ka, may signal papunta sa pancreas para magbigay naman ng iba pang mga enzymes na kailangan para sa digestive process. Take note, yung digestion nagmumula sa bibig, hindi po sa stomach. Ibig sabihin, hindi yung papasok sa stomach, hindi mo man lang nginuya. May mga ganyan eh, kaya nabibilaukan, yung nagmamadaling kumain. Kapag kasi ganyan yung habit mo, unknowingly, nakaka-inhale ka rin ng hangin na pwedeng makakontribute dun sa pag-ipon ng gas sa stomach. So, nakakalunok ka, mas malalaking chunks ng pagkain na ito ay maiipon sa stomach na ang gagawin ng stomach, mas madiin na pagtatrabaho. Mas may effort para ma-digest. And yung proseso na yon could lead to a gaseous build-up. So, tingnan natin yung sistema na ito. Nguyaing mabuti yung kinakain. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming nasa bahay lang o weekends po ngayon. Nasa bahay lang, baka kain kayo ng kain. Bantayan yung kinakain. Maging healthy para maiwasan natin yung pagkakasakit. Mahirap po magkasakit ngayon. Mahirap yung sakit na diabetes, yung hypertension. Diba? Lalo na madami sa mga hospitals natin nakafocus sa COVID-19. Kaya isa-isip natin yung pagkain. Ang proseso ng digestion magsisimula sa bibig. Nguyain yung pagkain. Hindi po yan sa stomach. Yung iba, pagkasubo, lunok. Yung dapat na trabaho ng ngipin, ng bibig, binibigay sa stomach. Kaya nagiging problema later on. So, importante na, na-absorb ng pagkain yung laway at saka yung mga enzyme. Kailangan po yun for smooth digestion in the stomach. So, iwasan natin yung ganong habit. Isa pang pwedeng maging dahilan ng bloating ay yung chewing gum. Medyo mahirap yung ganyan. Tapos, nguya ka ng nguya, parang kambing. Tapos, yung pagwala ng lasa, kung saan-saan mo lang dinidikit. Diba? Mabuti na lang dito sa table, chinik ko, wala. Diba? Yung bang pagkawala ng lasa, minsan sa ilalim ng upuan eh. Yan, kawawa naman yung mga naglilinis. Naalala ko dati, nung nasa Maligaya building pa, dun sa kabilang studio, nung tinatalakay natin ito, at chinek ko yung ilalim, naku, napakaraming chewing gum na nakadikit. Mabuti na lang dito, wala. Yan, ganun ding proseso eh. Kapag ka nguya ka ng nguya, papasok yung hangin, papunta sa stomach. Matatrap na siya doon. So, it could lead to bloating. Yung pagnguya, yung chewing action, yung pagpasok ng hangin,
nagbibigay yun ng signal sa stomach na may papasok na pagkain. So, naa-activate yung digestive system. Tapos, wala naman palang papasok. Kaya, ang mangyayari, pwedeng mauwi sa acid reflux. Dadami na yung acid. Wala naman palang tutunawin. O kaya, yung gaseous buildup, kaya nai-induce yung bloating. Although, yung ganong proseso pwede makatulong, lalo na kung mahina yung inyong panunaw. Pero kung madalas na kumakabag ang tiyan, hindi natin nire-recommend yung chewing gum. Sa ibang mga bansa, talagang regulated din yung chewing gum. Halimbawa, sa bansang Singapore, 'di ba? Singapore is a fine city. Fine na malinis. Fine na madaming pwede kang pagmulta kasi magtapon ka ng basura, hindi nag-shoot sa basura at hindi mo inayos, tako, mamumulta ka. Lalo na yung chewing gum. Kaya nga sa kanila, yung chewing gum kailangan ng reseta ng doktor. Kasi nga ina-advise ito para maging maayos yung digestion. Pero isa yan sa habit na pwedeng maging dahilan kung bakit madalas na kumakabag yung tiyan. Ang isa pa, paninigarilyo. Kung kayo naninigarilyo, pwede yang makaapekto. Even 1 or 2 cigarettes per day, sapat na yon para maging dahilan ng excess air na pwedeng pumasok sa stomach, matatrap sa ating digestive tract. Diba? Yung iba kung makahit-hit, napakatindi. Iwasan na natin yung mga ganyang bisyo. Kasi nga, sa panahon ngayon, ang isipin nyo na lang pagkain ng pamilya. Mahal yung sigarilyo. Tapos madami pang hindi magandang epekto sa kalusugan. Kaya kung pwede, kalimutan natin. Sabi ng National Institute of Health ng Amerika, madaming mga chemicals ang pumapasok sa ating katawan kapag kayo ay naninigarilyo. Itong mga chemicals na ito pinapahina yung mga muscles na nagkukonek sa stomach and esophagus na responsible for preventing food na mag-backflow mula sa stomach paakyat sa esophagus. So kung yung muscle na yan hindi magpa-function ng maayos, it can result in heartburn, increased gas build-up, bloating. Kaya talagang iwasan. Tingnan natin yung mga ganyang habit. Yung sobrang pag-inom ng soft drinks, paminsan-minsan, okay lang. Kaya lang yung iba, dahil nga sa ang pakiramdam nila, laging kabag ang tiyan, iinom ng soft drinks. Yung madaming soft drinks, di ba, mayaman sa carbonic acid, sa carbon dioxide. Ito yung pwede maging dahilan ng bloating sa ating stomach. Yung carbon dioxide, naiipon. Kaya dapat ito na talagang tanggalin. Kasi bukod dyan sa bloating, ang dami pwedeng maging epekto Nandiyan yung pagtaas ng sugar. Yung iba, sugar free naman daw yung iniinom. Pagka gano'n naman, madalas yung pagsakit ng ulo. Yung sumpong ng migraine. Marami sa mga carbonated drinks, sa mga soft drinks, ang merong artificial sweetener na ito'y pwede ring makaapekto kasi it's not easy to digest yung mga artificial sweetener. So, magiging daan yan ng gas production. Kaya talagang dapat na tingnan itong ganitong kondisyon. Ang isa pa, yung kulang sa tubig. Pagka ang inom nyo ay pakonti-konti. Isa yan sa, sabi nga, one of the most common bad habits na magiging dahilan ng bloating. Yung pag-inom ng tubig na konti. Uminom na po ako ng kape, ng soft drinks. Iba pa rin yung plain water. Yun po yung dapat nating tandaan. Yung pag-inom ng tubig ay makakatulong para talagang makontrol natin yung madalas na pagkabag ng tiyan. Kaya importante na matiyak natin na sapat yung tubig na iniinom natin sa araw-araw. Yung sapat na yan, lagi nating tinatalakayan ng mga nakaraan. Depende po sa timbang ninyo yung dami ng tubig na inyong iinumin para talagang maging maganda yung digestive process. Ang dami pong dapat pang tingnan. Ayan, dun sa mga nagtatanong, paano po malalaman yung tamang dami ng tubig na iinumin?
So, depende po iyon sa inyong timbang. Magtimbang po kayo kung ang timbang nyo, dapat in pounds. Kung ang timbang nyo ay 120 pounds, or sabi natin 160 pounds, kalahati nun yung dapat na dami ng tubig na iinumin in ounces. So, kung kayo ay 160 pounds, ang kailangan ay 80 ounces ng tubig, which is equivalent to 10 glasses of water. So, ganun siya kasimple. Kaya importante, matiyak natin yung proper hydration. Makakatulong yan ng malaki, hindi lang para maiwasan natin itong gas forming, yung bloating, kundi yung iba pang mga problemang pangkalusugan na nililink sa indigestion, sa constipation at iba pang digestive problems. Mahirap yung kumakabag ng walang kinakain. Kasi isang dahilan yung madaming kinakain, yung mabilis na pagkain, yung overeating, yung fast eating. Pero merong iba, wala talagang kinakain, kakabag yung tiyan. Kanina nabanggit natin yung dehydration, yung hindi pag-inom ng madaming tubig, dahilan ng bloating. Ang isa pa, yung pagkain ng mga processed foods. Kasi, ang katawan natin nagre-require ng certain amount of sodium para dun sa essential metabolic functions. Pagka sumobra yung sodium, pwedeng magka-problema tayo. Pwedeng magresulta sa abdominal fluid retention. Kaya dapat na tignan nyo yung mga kinakain. Yung mga processed food, sobra yung sodium kasi yun yung preservative nila. So kung kakainin mo napakaraming processed foods, 'di ba? Nandiyan yung halimbawa kung nasa abroad, although aminado tayo minsan nakakakain din tayo yung mga microwave ready meals. 'Di ba? Lalo na kung maghahanap ka ng kanin, may mga lugar kasi akong napupuntahan na talagang mahirap maghanap nung pagkaing Pinoy, 'di ba? So may makikita ka na sa mga convenience store na microwave ready meals. So yun lang yung kakainin, pwedeng bacon, potato chips, 'di ba? Yung mga junk foods. Mataas yung sodium. So magre-react yung ating katawan, i-hold yung fluids para mabalance yung salt level. Yun ang mangyayari. Bloating din. Also, yung fat content, yung high carbohydrate foods, 'di ba? Burger, pasta, may mga pagkain na pwede talaga maging dahilan ng bloating. So dapat ay tingnan natin 'yon. Iiwasan. Kung hindi man maiwasan, i-minimize natin yung pagkain. Ang isa pang reason, yung kulang sa tulog or under stress tayo. Diba, pagkapuyat tayo, mahirap magtrabaho. Hindi mo magagawa ng maayos yung dapat mong gawin. Kahit pa yung sabihin natin, routine activities mo daily, mahirapan kang gawin kung kulang ka sa tulog. Ang nangyayari, tataas yung cortisol hormones. Diba? Yung cortisol, yung stress hormone natin. Yung cortisol hormones pwede magpataas ng blood sugar level, 'di ba? Kahit na hindi ka kumain pag na-stress ka, tataas yung sugar. At alam naman natin yung sugar overload sa ating digestive tract. Ma-over-stress yung digestive process. Hindi magiging maganda yung absorption. So ang tendency, yung sugar papasok sa ating intestine, 'di ba? Nandiyan yung mga mikrobyo. May mga gas producing bacteria. May mga ganong probiotics. Ang tendency, mas madaming gas na mapoproduce. Magiging dahilan ng stomach bloating. Kaya talagang dapat ito na tingnan. Yung sa digestive process, ang dami pong factor na pwede maging daan ng pagkabag ng tiyan. Dapat yung isaayos. Ang isa pa yung hindi pag-exercise. Lack of regular exercise. Alam naman natin na pwedeng mauwi ito sa madaming problema. Isa na doon yung stomach bloating. May mga pagkakataon yung bang pagkakain, matutulog na lang, hihiga, makakatulog. Pagka tayo ay kumakain, natural na may mga natatrap na hangin sa ating digestive system. So kung hindi ka kikilos, hindi ka mag-exercise ng konti,
yung gas na yan mananatili dun sa sistema, causing long-term feelings of discomfort and fullness. Yung iba nagtatanong, bakit po umiinom na ako madaming tubig, kumakain ako ng fiber, ganun pa rin. Hindi nawawala yung constipation, kabag pa rin madalas yung tiyan. Madami na pong pag-aaral, yung pag-exercise pwedeng makatulong para ma-stimulate yung digestive tract. So matitrigger yung movement ng mga natatrap na mga gas para ma-relieve yung bloating. Mapapadighay ka or mapapautot. Ganun yung nangyayari. Meron namang pag-aaral na ginawa na tungkol dyan na published sa American Journal of Gastroenterology. Pinakita na pagka nag-exercise, yung mga pasyente na nagko-complain ng stomach bloating, nare-reduce yung kabag ng tiyan kapag in-increase nila yung daily physical activity. Kaya gawin natin, mag-exercise po tayo. Hindi lang yun para sa magandang digestion, makakatulong yun para mapalakas yung ating katawan, mapalakas yung ating immune system. At ito sa ganitong problema, malaking tulong po. Ang isa pa, yung pagka yung denture nyo ay hindi fit, mahirap po yung ganon, minsan nagiging katatawanan na may mga nagsasalita tapos biglang malalaglag yung pustiso. Yan. Napakahirap ng ganon, Proven po yan, pag maluwag yung denture, ang mangyayari, may mga natatrap na hangin doon. So, pwedeng pumasok din yon sa stomach. Then, gradually, this lead to excess air inhalation. So, matatrap din siya sa ating digestive tract. Bloating din yung resulta. Kaya nga, pansinin nyo, yung mga matatanda na wala nang ngipin, na nakadenture, prone sila sa ganyang mga gastrointestinal discomfort. Then, kanina, nabanggit din natin ang isa pang reason, yung paggamit ng straw. Uy, sana iwasan nyo yan. Alam nyo, ang isang nakikita natin problema sa straw, ang dami po plastic. Kaya pwedeng maging problema sa ating environment. Okay lang kung ang straw nyo yung glass, may mga ganon. Pero yung plastic straw, nako may mga lugar na bawal yung ganyang plastic straw. No, sana sumunod po tayo. Bad habit yung paggamit ng straw kung talagang madalas yung pagkabag ng tiyan. Ang isa pang mapapansin nyo, yung sabi nga, it's unsanitary kasi kakalat. Merong same effect na mapapansin yung makakahigop kayo ng hangin. May mga research na pwedeng maging dahilan niya ng teeth staining. So in the long term, yung overflow ng hangin sa digestive tract ang dahilan or pwedeng matrigger ng ganyang habit. So it can trigger abdominal bloating.